Nagdulot po ng baha at landslide ang pag-ulan sa Benguet. Maging ang Metro Manila at mga kalapit na probinsya hindi nakaligtas sa epekto ng habagat. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Nikki, Andre, binahanga ang ilang lugar ng Metro Manila dahil sa patuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan dito nga sa Quezon City. Ngayon nararanasan pa rin yung pabugso-bugso at malalakas na ulan. Sa Gumamela Street naman, inabot hanggang bewang ang baha pero hindi ito tumagal at humupa rin agad. Walang patid na ulan ang naranasan sa Quezon City. Isa sa mga madalas bahayin na lugar ang Barangay NS Amoranto. Sa Banawe Street, makikitang nilulusong pa rin ang ilang sasakyan ng baha. Mayroon ding ilang motorista na iniwasan na lang ito dahil nga sa taas ng tubig. Ayon sa mga residente, pasado alas 11 ng umaga nagsimulang tumaas ang level ng tubig dito. Si Nanay Rina na nakatira lang malapit sa bahaing kalsada, labis ang pangamba. Maliban sa bahay niya, inaalala din niya ang mga paninda niya. Mahirap po. Lalo po, pangalawa, hindi po kami nakabenta ng buko. Sa hirap ng buhay po kailangan po makakain ng mga anak ko. Agad na nilinis ang pamunuan ng barangay ang ilang drainage para humupa ang baha. Hanggang prone na po talaga siya sa baha pagka lumalakas ang ang ulan lalo na. Yung directive naman po sa amin pagka ganito meron na siyang tubig, puntahan na yung mga drainage, tanggalin yung mga bara. Doon kasi rin nag-focus kaya siya tumatagal na bumaba. Sa lungsod ng Maynila, halos nag-zero visibility dahil sa ulan. Ang ilang kalsada, gutter deep level ang baha, pero nadaraanan pa rin ng mga sasakyan. Maging ang ilang kalapit na probinsya hindi nakaligtas sa baha. Sa Kawit, Cavite, higit 40 pamilya ang inilikas. Sa Bacoor City naman, lubog sa baha ang ilang bahagi ng Aguinaldo Highway. Matinding pag-ulan din ang naranasan sa Tuba, Benguet, isinara ang Kenan Road dahil sa pangamba ng mga landslide. Kanina lang, panibagong pagguho ng pinagsamang bato at lupa ang naitala sa bahagi ng kalsada. Mabilis naman itong inalis sa mga tauhan ng DPWH. Bukod sa ulan, malaking hamon din sa mga motorista ang makapal na hamog na bumabalot sa lugar. Kaya maraming kalye sa Baguio City ang naiipit sa matinding traffic. Samantala, sa La Trinidad, Benguet, aabot na sa 16 na landslide at 18 soil erosion ang naitala. Patuloy ang pagpapaalala ng mga otoridad sa kanilang mga residente, lalo't halos lahat ay naninirahan sa bundok. Sa tagal naman na talagang nandito, nakikita naman yung talagang very prone talaga sa landslide, lalo na yung walang mga protection. At kung may nakita tayong medyo kahinahinala na nangyayari doon po sa ating mga kapaligiran, tulad ng paggalaw ng lupa, sana voluntaryo na po tayong lumikas. Nikki, Andre, ayon sa pinaka-latest na update o tala ng NDRRMC, 6 na ang nasawi dahil nga sa epekto ni Bagyong Luis at ni Bagyong Maymay. Kabilang dito yung mga natabunan ng gumuhong lupa at ng mga bato. Kabilang na rin dito yung mga nalunod at nakuryente habang kasagsagan ng ulan. Yan mo ng latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Alexis Ebue. Kanselado ang ilang biyahe ng barko dahil sa habagat. Kabilang na dyan ang mga biyahe sa pantalan sa Batangas, Bicol, Marinduque, Quezon, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, Panay, Guimaras, Western Leyte at Biliran. Samantala na-divert ang ilang flight dahil sa maulang panahon. Kabilang na dyan ang mga biyaheng Mactan to Bacolod, Pagadian to Manila, Incheon, South Korea to Manila at ilang biyaheng mula China papuntang Maynila. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.